Posibleng konektado raw sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa pagpapangalan niya sa mga pulis at ilang opisyal ng gobyerno na nakinabang umano sa kalakalan ng droga. Hindi naniwala ang pamilya Espinosa na nanlaban ng alkalde na maghain umano ng search warrant ang CIDG Region 8 sa kanyang selda. Ang mainit na balita natin ni Jay Sabale. Ito ang mga notebook na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong nakinabang umano sa operasyon ng ilegal na droga ng pinaslang na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Nakuha ng GMA News sa mga dokumento ng isumite ni Espinosa ang kanyang affidavit sa Ormoc Regional Trial Court noong September 7. Kabilang sa listahan ng ilang pangalan na may mga cheque rin na na-recover daw sa pinatay na abogado ni Espinosa kamakailan. Ayon sa pulisya, mga ebidensya ang mga ito ni Espinosa laban sa mga taong nakinabang umano sa kanyang operasyon ng ilegal na droga. Sa tingin ng pamilya Espinosa, konektado ang pagpaslang sa kanilang padre de pamilya sa pagpapangalan sa mga pulis at iba pang opisyal ng gobyerno na nakinabang umano sa kalakalan ng ilegal na droga. Ang question ko lang is, why serve it at 4 o'clock in the morning? Kasi the mayor is already detained. He is already under the custody of the provincial jail. He was not going anywhere. Hindi raw makatarungan ang ginawa kay Espinosa lalo't nakipagtulungan naman siya sa investigasyon ng mga otoridad. Hihilingin daw ng mga Espinosa na magkaroon ng hiwalay na investigasyon ang iba pang ahensya ng gobyerno. I will be asking for a parallel investigation from other units, probably with the NBI or the CHR. We will still have to decide as to when. Hindi raw sila naniniwala sa alegasyon na nanlaban si Espinosa sa mga miyembro ng CIDG Region 8. Lalong bandang alas 4 na madaling araw kahapon nang isilbi ng CIDG Region 8 sa Baybay Jail ang search warrant kay Espinosa kahit pa nasa poder na siya ng BJMP. Nakakuha raw kasi ng impormasyon ng CIDG na may baril si Espinosa sa kulungan. Pero nanlaban daw si Espinosa sa loob ng kulungan kaya nagkabarilan. Ang pamilya Espinosa nagdududa kung bakit alas 4 na madaling araw isinilbi ang search warrant. Pero ayon sa CIDG, ganitong oras isinagawa ang operasyon para hindi raw ito mabulilyaso at para hindi raw maitago ang umano'y mga kontrabando. Sa ngayon, tumanggi munang magpa-unlock ng panayam sa kamera ang CIDG Region 8. Sabi ng Regional Director ng PNP Region 8 na si Police Chief Superintendent Elmer Beltehar, CIDG lang ang trumabaho sa paghahain ng search warrant kay Espinosa. Wala raw maayos na koordinasyon sa kanila ang CIDG. Masama rin daw ang loob ni Beltehar dahil hindi man lang siya kinonsulta sa operasyon. 3 in the morning, doon sa naka-duty sa Baybay City Police Office. Yun lang yung coordination na ginawa nila, nag-iwala sila. Never did they talk to our Chief of Police to explain yung kanilang operations. Inutusan na raw ni Beltehar at maging ng PNP Internal Affairs Service ang Regional IAS na magsagawa ng patas na investigasyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Roland Bato de la Rosa na magiging patas ang investigasyon. There will be no whitewash, there will be no cover-up in the investigation that we are going to conduct. At pinapromise ko po sa inyo lahat, wala po kaming tatago. Siya po yung provincial officer ng Leyte. Jurisdiction na po niyo itong Baybay Leyte, in which kung saan po nakakulong si Mayor Espinosa. Ngayon, mayroon po kasing informante na volunteer informant na pumunta po sa provincial officer natin at voluntaryong nagbigay ng impormasyon pertaining sa transaction sa droga. Dito nga, ang suspect dito sa transaction ng droga, itong si Raul Yap. Ngayon, base sa accounts ng informante, bumisita siya sa Baybay sa provincial jail, in which nakausap niya personally si Raul Yap para doon nga sa transaksyon ng droga. Pero bago siya aaprubahan ni Raul Yap ng marilisan siya ng drugs, kailangan daw ng approval ito ng bossing niya. Ngayon, hindi naman alam nung informante na yung papupuntahan pala sa kanyang bossing na sinasabi, si Mayor Espinosa. In which nung pumunta siya sa selda, tinuro yung selda para puntahan niya, para hingin yung approval, kilala din naman niya yung mukha ni Mayor Espinosa dahil napakapanood naman daw siya ng TV. Doon niya na-find out o nakita personally na mayroong firearm doon sa loob ng selda. Ang sabi nga nung informante, caliber 45 daw.
Ngayon, maliban sa pag-usap ng provincial officer natin dito sa informante, ibinalidate din ito niya. Then, nag-decide po siya na kahapon ng hapon, pumunta po kay Judge Sabare para po applyan po ito ng search warrant, yung 2 taong sinususpechahan. Ngayon, ang nagkandak po ng interview at ginawa pong deponent, ito pong informante natin. Hindi po nakialam ang mga pulis natin base doon sa interview, pagkandak ng interview ng judge para mapatunayan niya kung talaga nagsasabi ng totoo yung deponent, na eventually na-approve po yung search warrant na in-apply po ni Major Larga. Na-release po ito ng bandang hapon, tapos kasi po sa Samar po yung branch na sala po ni Judge Sabare, mga magagabi na po ito dumating ng Tacloban to inform me na approve na po nga yung 2 search warrant. Then immediately nagkandak po ng briefing. So may 10 days naman po para i-serve natin yung search warrant, kaya lang nag-decide po kami na i-serve na kagad ngayong kagad yung search warrant, in which nagkaroon po kami ng pre-jump of operation informing all units ng PNP that we will be serving the 2 search warrants against Mayor Espinosa and Raul Yap. Specifically, kay Mayor Espinosa, doon sa illegal possession ng firearm, na nakita po ng deponent natin, at doon kay Raul Yap naman, yung tungkol naman doon sa illegal drugs transaction. Sir Marvin, so ang pag-serve ng search warrant ay nangyari noong kaninang 4 in the morning? Yes, nag-travel pa po kasi yung mga raiding team natin from Tacloban City to Subaybay. Nakarating po ito ng mag-alas 4, lapit na po mag-alas 4. Doon na po, nag-attempt po pumasok po yung raiding team ng CIDG at saka kasama po yung maritime group, na in which at first instance nagkaroon po ng resistance yung jail guards ng sa provincial jail ng Baybay. Hindi po pinapasok yung mga operatiba. Ayaw po nilang buksan. Inabot po ng more or less mga 15 minutes bago po na-cut ng operatiba through a bolt cutter yung kadena. In which inaalaw po ng korte ang pag-break in pag may search warrant po na hawak po ang police officers. So yung jail guards, Sir Marvin, yung jail guards ang hindi nagpapasok dun sa mga CIDG operatives. Yes. Pero ano ho nangyari noong nakapasok na? Sinabi niyo po na may shootout between Mayor Espinosa and the operatives? Yes, yung nung gano'n na po yung ginawa nung jail guards ng sa provincial jail, ginawa pa nga niya, pinasok yung susi sa padlock at binali. So napilitan na po itong mag-break in yung operatives. Pero during the span of time of about 15 minutes, siguro nakapaghanda po ito si na Mayor Espinosa at saka itong si Raul Yap, in which ito si Raul Yap was nakulong po ito sa illegal drugs din, and he is also from Albuera, Leyte. So pagpasok pa lang ng operatiba natin, kasi magkahiwalay silang selda, ay pinaputakon na po sila. Na in which po doon po nagkaroon ng desisyon po yung mga kapulisan natin na gumanti ng putok, na resulta po ng ikinamatay ni Mayor Espinosa at saka po ni Raul Yap. Ilan po bang CIDG operatives ang involved dito sa operation na ito, and you called it a raid? Ang members po ng CIDG na kasama is around 15 po, at meron din pong kasamang maritime group na nag-request kami na i-join kami para madagdagan yung operatibang papasok sa provincial jail, kasi hindi po namin inaalintana yung kapasidad din ng mga jail na baka po mag-resist sa amin. Sir Marvin, bakit po kailangan ng search warrant samantalang nakakulong ang si Mayor Espinosa and yung isang inmate, si Raul Yap? At maaari ba silang imbestigahan or inspeksyonan kung may armas or droga while inside the jail cell? Nagkakaroon po ng pagkakataon na sa appreciation po ng isang huwes ay nag-a-approve po siya ng search warrant based sa account sa isang credible deponent pag meron pong krimen na nangyayari sa loob ng kahit isang facilities gaya ng isang jail.
So you're saying, yung tulad po ng informant, pagpapasok ng droga, yung pagpapasok ng baril, na minsan ito po, dapat kasama sa iniimbestigahan kasi minsan, ito po tinutolerate po minsan ng mga membro ng jail facilities. You're saying, sir, yung informant na sinasabi nyo kanina, sinabi niya na nagtatago ng armas si Mayor Espinosa and yung inmate po, si Raul Yap, ay nagtatago ng droga sa loob ng jail cell. Yes, mayroon siyang drug transactions, actually. So Yun ano po ang estado ng investigasyon nyo dyan sa insidenteng nangyari? So far, sa ngayon, at this moment, nandito na po yung soko natin. Ongoing po yung pag-process nila sa scene. Hindi pa po ito tapos. Na-recover na po yung 2 baril, na yung isang baril, hawak po yun po yung ginamit ni Mayor Espinosa na pag titingnan mo siya, para siyang caliber 45. Pero actually, nung ni-recover nila yung basyo, ito was a Super 38. Ngayon, yung si Raul Yap naman, yung na-recover naman na baril doon sa kanya, was a Colt Commander, caliber 45 naman. So ilang armas all in all ang na-recover nyo po? Hindi pa po kami ang nag-recover niyan, nasa Soko pa po, pinanunood lang po namin sila. 2 po, 2 pistol po. And did you recover drugs po inside the jail cell? Meron din pong drugs na na-recover, pero hindi ko pa po masabi yung quantity kasi hawak pa po ng Soko at ini-inventory pa po nila. Okay, thank you for taking our call. CIDG 8 Regional Chief Marvin Marcos. Posibleng konektado raw sa pagkakapatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa pagpapangalan niya sa mga pulis at ilang opisyal ng gobyerno na nakinabang umano sa kalakalan ng droga. Hindi naniwala ang pamilya Espinosa na nanlaban ng alkalde na maghain umano ng search warrant ang CIDG Region 8 sa kanyang selda. Ang mainit na balita natin ni Jay Sabale. Ito ang mga notebook na naglalaman ng mga pangalan ng mga taong nakinabang umano sa operasyon ng ilegal na droga ng pinaslang na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Nakuha ng GMA News sa mga dokumento ng isumite ni Espinosa ang kanyang affidavit sa Ormoc Regional Trial Court noong September 7. Kabilang sa listahan ng ilang pangalan na may mga cheque rin na na-recover daw sa pinatay na abogado ni Espinosa kamakailan. Ayon sa pulisya, mga ebidensya ang mga ito ni Espinosa laban sa mga taong nakinabang umano sa kanyang operasyon ng ilegal na droga. Sa tingin ng pamilya Espinosa, konektado ang pagpaslang sa kanilang padre de pamilya sa pagpapangalan sa mga pulis at iba pang opisyal ng gobyerno na nakinabang umano sa kalakalan ng ilegal na droga. Ang question ko lang is, why serve it at 4 o'clock in the morning? Kasi the mayor is already detained. He is already under the custody of the provincial jail. He was not going anywhere. Hindi raw makatarungan ang ginawa kay Espinosa lalo't nakipagtulungan naman siya sa investigasyon ng mga otoridad. Hihilingin daw ng mga Espinosa na magkaroon ng hiwalay na investigasyon ang iba pang ahensya ng gobyerno. I will be asking for a parallel investigation from other units, probably with the NBI or the CHR. We will still have to decide as to when. Hindi raw sila naniniwala sa alegasyon na nanlaban si Espinosa sa mga miyembro ng CIDG Region 8. Lalong bandang alas 4 na madaling araw kahapon nang isilbi ng CIDG Region 8 sa Baybay Jail ang search warrant kay Espinosa kahit pa nasa poder na siya ng BJMP. Nakakuha raw kasi ng impormasyon ng CIDG na may baril si Espinosa sa kulungan. Pero nanlaban daw si Espinosa sa loob ng kulungan kaya nagkabarilan. Ang pamilya Espinosa nagdududa kung bakit alas 4 na madaling araw isinilbi ang search warrant. Pero ayon sa CIDG, ganitong oras isinagawa ang operasyon para hindi raw ito mabulilyaso at para hindi raw maitago ang umano'y mga kontrabando. Sa ngayon, tumanggi munang magpa-unlock ng panayam sa kamera ang CIDG Region 8. Sabi ng Regional Director ng PNP Region 8 na si Police Chief Superintendent Elmer Beltejar, CIDG lang ang trumabaho sa paghahain ng search warrant kay Espinosa. Wala raw maayos na koordinasyon sa kanila ang CIDG. Masama rin daw ang loob ni Beltejar dahil hindi man lang siya kinonsulta sa operasyon. 3 in the morning, doon sa naka-duty sa Baybay City Police Office. Yun lang yung coordination na ginawa nila, nag-iwala sila. Never did
they talk to our chief of police to explain yung kanilang operations. Inutusan na ron ni Beltehar at maging ng PNP Internal Affairs Service ang Regional IAS na magsagawa ng patas na investigasyon. Tiniyak naman ni PNP Chief Roland Bato de la Rosa na magiging patas ang investigasyon. There will be no whitewash, there will be no cover-up in the investigation that we are going to conduct. At pinapromise ko po sa inyo lahat, wala po kaming tatago. Siya po yung provincial officer ng Leyte. Jurisdiction na po niyo itong Baybay Leyte, in which kung saan po nakakulong si Mayor Espinosa. Ngayon, mayroon po kasing informante na volunteer informant na pumunta po sa provincial officer natin at voluntaryong nagbigay ng impormasyon pertaining sa transaction sa droga. Dito nga, ang suspect dito sa transaction ng droga, itong si Raul Yap. Ngayon, base sa accounts ng informante, bumisita siya sa Baybay sa provincial jail in which nakausap niya personally si Raul Yap para doon nga sa transaksyon ng droga. Pero bago siya aaprubahan ni Raul Yap ng marilisan siya ng drugs, kailangan daw ng approval ito ng bossing niya. Ngayon, hindi naman alam nung informante na yung papupuntahan pala sa kanyang bossing na sinasabi, si Mayor Espinosa. In which nung pumunta siya sa selda, tinuro yung selda para puntahan niya, para hingin yung approval, kilala din naman niya yung mukha ni Mayor Espinosa dahil napakapanood